Ay, shoota, Mare! Ano yan? Ang laki! Manyak! Hindi naiwasan ni Ella ang mapalunok at sa gulat ay nahampas niya ng bitbit niyang talong. Nakakabili lang ng binata. Ihing-ihi na kasi nun ang lalaki at wala siyang makitang CR. Kaya kaysa maihi sa salawal ay tumapat na lang siya sa isang puno. Malay ba niyang may dadaan dong babae at nakita ang malaki niyang batuta. Pero imbes na magsorry ang lalaki ay inasar pa siya nito. Ihing-ihi na nga ako. Ano magagawa ko? Saka ang sakit nun ah. Bakit mo ako binato ng talong? Kung hampasin kaya kita ng talong mo. Manya ka talaga! Biglang nagtatakbo ang dalaga palayo. Ang hindi niya alam ay muli palang magkukrus ang landas nila nung mayabang na lalaki at magiging amo niya na mahilig mang-utos ng kung ano-ano sa kanya. Ngayong araw naman ay marahas na napabuga ng hininga si Ella kasabay ng pagtulala nito sa kawalan habang nakalapat ang likuran nito sa kanyang kinaupuan. Kasalukuyang nasa ospital si Ella upang dalawin ang kanyang may sakit na ina. Dahil sa labis na kalungkutan nito sa pagkawala ng kanyang ama, kung kaya naman ay nagkaroon nito ng iba't ibang bisyo, lalo na ang pag-iinom nito ng alak araw-araw. Sa pangalawang pagkakataon ay muling napahugot at napabuga ng hangin si Ella nang maalala nito muli ang pag-uusap nilang dalawa ng doktor. Your mother needs to undergo a kidney transplant. Masyado nang malala ang naging damage ng dalawa niyang kidney. Kung kaya naman ay kailangan siyang maoperahan agad sa lalong madaling panahon. Panimula ng doktor. Bahagyang napabuntong hininga ang doktor nang hindi siya agad nakakuha ng sagot mula sa dalaga. Malaki ang possibility na humantong pa ito sa kamatayan niya kung hindi agad maagapan. Dagdag pa nito, napakagat na lamang sa ibabang labi ng kanyang labi si Ella bago muli nitong itanaas ang kanyang paningin sa doktor. Magkano po bang babayaran para sa operasyon ng nanay ko, Dok? Tanong ng dalaga. Pwedeng lumampas ng 1,000,000 piso. Hindi na naituloy pa ng doktor ang kanyang sasabihin dahil sa biglaang pagtayo ni Ella. Gulat na ani ng bulalas ng dalaga. Higit pa sa 1,000,000 piso? Habang nanlalaki pa ang mga mata nito, lihim na napatikim ang doktor kasabay ng pag-ayos ito sa kanyang kinauupuan dahil sa gulat sa naging reaksyon ni Ella. Yes, Miss Chavez. You heard it right. Higit pa sa 1,000,000 piso ang babayaran niyo, iha. Hindi pa kasama roon ang mga medication na gagawin at ang mga gamot na iinumin ng iyong ina pagkatapos ng surgery. Sagot naman ng doktor, kasabay ng paghawak ni Ella sa kanyang noo at pagpikit ng kanyang mga mata ay ang muli niyang pag-upo dahil sa panlulumo. Halos 2 minuto rin bago nakabawi ang dalaga at marahas siya na napabuntong hininga kasabay ng muling pagtingin ni Ella sa doktor na punong-puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Sige po, Dok. Hayag po ako sa kidney transplant na mangyayari. Basta po, iligtas niyo lamang po ang buhay ng nanay ko. Gagawa po ako ng paraan. Sambit ni Ella. Sa kabilang banda naman, Sir! My friend! Nandito na ang gwapo mong kaibigan. Kaya tumayo ka na dyan. Matinis na bulyaw nito kay Acer. Habang si Acer naman ay hindi pa nakakamulat ng kanyang mga mata ay batid na agad nito kung sino ang bagong saltang pumasok dahil sa maingay at matinis na boses ng lalaki. Paano na naman ba nakapasok ang unggoy na to sa loob ng kumpanya ko? Isip-isip ni Acer at napaikot na lamang ang kanyang mga mata mentally. So ayun na nga, diba? Naghahanap ka ng assistant. Panimulang muli ng kaibigan niyang si Troy nang makitang medyo kumalma na ang kaibigan makalipas ang ilang sandali. This lady really needs another job para pang-opera ng kanyang ina sa lalong madaling panahon dahil sa masyado ng marami ang malfunction nito sa katawan. Dagdag pa ni Troy. So, walang emosyon naman na tanong ni Acer. Ikaw din? Mapang-asar na sagot ni Troy na tila pinapahiwatig kay Acer na labis na magsisisi ang binata kapag hindi niya kinuha ang dalaga. Inuutusan mo ba ako? Masungit na tanong ni Acer. Napairap na lang sa hangin si Troy. Masyadong bossy pero ayaw niyang pinagbobosihan din siya ng iba. Bulalas pa nito sa kanyang isipan. I won't hire her as my new secretary unless makikita ko siya sa personal. Pinal na saad ni Acer na wala na rin namang ibang nagawang reklamo pa si Troy. Sa restaurant,
Pumunta ka bukas doon at ipapakilala ko siya sa iyo. Ora mismo, pagkarating mo. Seryoso ang mukhang ani ni Troy sa kaibigan. Umukit ang isang isi sa mga labi ni Acer at sumagot ng, "Sure, basta ba siguraduhin mo lang na magugustuhan ko yung sinasabi mong babae. Don't worry, this lady is different. You will definitely love her, kahit ito pa lamang ang unang kita mo sa kanya." May ngisi rin ang mga labing sagot naman ni Troy. Kinabukasan, "For table 31! Sigaw ng isang crew na agad ding umalingaw-ngaw sa loob ng restaurant. Dahil tapos naman na sa ginagawa niya si Ella, kung kaya naman ay siya na lamang mismo ang kumuha ng tray na may iba't ibang laman na pagkain upang ihatid ito sa nasabing table number ng umorder. Ngunit hindi pa man nakakarating si Ella sa pakay na table ay may kung sino na siyang nakabunggo ang nilalang. Pero hindi kagaya ng napapanood nyo sa mga cliche love story na palabas na imbis na ang dalaga ang sasaluhin ng mga nakakabungguang soon-to-be so-called Prince Charming, sa nangyari kay Ella ay ang tray na puno ng mga pagkain ang nasa pangangalaga ng lalaki, habang siya ang nakabulagtalang naman sa marmol na sahig ng restaurant. Nabali yatang balakang ko, nakangiwing daing sa isip ni Ella kasabay ng paghilot nito sa nasabing masakit na parte ng katawan niya. Napaangat ang paningin ni Ella sa lalaki nang marinig niya itong magsalita. "Buti't ligtas kayo," ani nito habang pinagmamasdan ng tray ng pagkain na hawak-hawak. Waring chinecheck niya ang mga ito kung wala kahit na isang nadumihan man lamang. Samantala, hindi makapaniwala na natawa si Ella. "Talipandas na ito, mas inisip pa yung mga pagkain. How about me naman, diba? Teka, parang kamukha niya yung manyak na lalaki na may malaking batuta. Siya kaya yun?" Naiiyak na sambit ng dalaga sa kanyang isipan. Napabaling ang paningin ng lalaki kay Ella na konti na lamang ay mag-aamok na. "Ay miss, ayos ka lang ba? Pasensya na," ani nito. Ngunit imbes na tulungan nito si Ella, ay bahagya lang na iniyuko ng lalaki ang ulo niya bago siya tuluyang iwanan nito. "Seryoso ba to? Ang beauty ko? Na dead ma lang?" Reklamo ni Ella sa isip-isip niya. Muli, sa pangalawang pagkakataon, hindi siya makapaniwalang natawa. Grabe na talagang sanlibutan ngayon. Dagdag pa nitong bulong. Dahan-dahang tumayo si Ella kasabay ng pagpagpag niya sa nadumihan niyang itim na slacks. Bago sumunod sa lalaki upang kunin muli sa pangangalaga nito ang ginintuang tray ng mga pagkain. Inilapag ng lalaki ang tray ng mga pagkain muli sa counter. Taka naman ditong tumingin ng isang crew at kukunin na sana ang nasabing bagay. Ngunit agad na itong napigilan ni Ella sa biglaang pagsigaw ng dalaga ng, "Sandali! Ihatid ko pa ito sa table 31. Sambit ni Ella habang tuluyang nakalapit sa counter at nakaguhit ang isang awkward na ngiti sa mga labi nito. "Akala ko naman ay naihatid mo na kani-kanina pa." Sambit ng crew na nagngangalang Jenny. Hindi na sumagot pa si Ella at napakamot na lamang sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Ganon din naman si Jenny na napailing na lamang ng kanyang ulo. Bago nito tuluyang pinabayaan si Ella sa kung ano ang dapat na gawin ng dalaga. Napabuntong hininga si Ella bago muling kunin ng tray at gawin ang naudlot niyang layunin na para sa dalaga ay kasalanan ng isang talipanda sa lalaking iyon. Ganon na lamang ang gulat ni Ella nang pagdating niya sa table 31 ay nandoon nakaupo ang kaninang lalaki habang kasama at kausap pa nito roon ang may-ari ng mismong restaurant. Samantala, inosente namang napatingin ng lalaki kay Ella. Ngunit maya-maya lang ay nagsalubong din ang pareho niyang kilay nang mapagtanto kung sino ang kaharap na waiter. "Ikaw na naman? Ikaw yung manyak, di ba?" Sabay na bulalas ni Ella at ng lalaki. Sa kabilang banda naman ay taka na palipat-lipat na tiningnan na may-ari ng restaurant ang dalawang panig. "You know each other? Ano bang ginawa mo at naging manyak ka?" Dagdag pang tanong ni Troy na tumatawa. Sasagot na sana ang lalaki nang maunahan siya ni Ella. "Opo, Boss Troy. Siya lang naman ang baliw na lalaking bumunggu sa akin. Pero imbes na akong tulungan, ay yung mga pagkain pa ang mas inintindi. Saka ano, Sir Troy, yan yung lalaking nagpapakita ng kanyang junjun. Baliw yan, Boss Troy. Lumayo ka dyan." Nanggigigil na sambit ng dalaga. Pasimple naman na napaikot ng lalaki ang kanyang mga mata dahil dito.
Kung hindi ko mas inintindi ang pagkain kanina, ay marahil na marami palang kakainin ko ngayon. Maaari itong maging sanhi upang maipasarado ko ang restaurant na to. At worst, ay mawalan ka ng trabaho, miss. Sa kayo nangyari nung nakaraan, ihing-ihi na ako nun. Malay ko bang pinagpapantasyahan mo pala ako? Ani nito, habang si Ella ay hindi naman ang magawa pang makasagot. Okay, na-speechless ako ron. Isip-isip pa ng dalaga. On the other side, Troy cleared his throat to get the attention of the two. You can put the tray here, Ella. Ani nito na agad din namang sinunod ng dalaga. Pasimple naman na napatingin ang lalaki sa mukha ni Ella nang marinig nito ang pangalan ng dalaga. Pwede bang maupo ka muna rito kasama namin, Ella? There is something I want to tell you. Dagdag pa ni Troy matapos mailpag ni Ella ang nasabing bagay sa ibabaw ng table. Mag-overthink ka na. Parinig ng lalaki sa dalaga na naging dahilan na lang upang simpleng mapaikot ni Ella ang kanyang mga mata. Tahimik na naupo si Ella sa tabi ni Troy, katulad ng inutos sa kanya nito. Alam niyo yung feeling na kahit tignan mo lang ang isang tao, pero gusto mo na siyang paslangin? Ganon na ganon kasi ang gusto kong gawin sa lalaking kaharap ko ngayon. Isip-isip ng dalaga. Ella mentally bite her lower lip dahil sa labis na kaba na nararamdaman niya nang maalala nito ang tinuran ng talipandas na lalaki. Mag-overthink ka na. Ang paulit-ulit lamang na salitang tanging nagpe-play ngayon sa utak ni Ella. Dahil kaya sa nalaman niyang muntik na ako makapagsayang ng mga pagkain, kaya tatanggalin na ako sa trabaho ni Sir Troy? Dagdag pa ni Ella sa kanyang isipan. Isang tikhim ang nakapagbalik kay Ella sa ulirat, kasabay ng pagtingin nito sa kanyang boss Troy. Ella, this is my rich kid, but dragon friend, Mr. Azer Nathaniel Monteverde. Aray! Hindi na naituloy pa ng may-ari ng restaurant ang pagpapakilalang ginagawa niya sa kaibigan dahil sa bigla siya nitong sinipa mula sa ilalim ng lamesa. Why? Yun ang pinakapaayos sa pagpapakilala ko sa iyo. Dagdag pang giit ni Troy habang hinihimas ang binti na sinipa ng kaibigan. Napaikot na lamang ni Acer ang kanyang mga mata dahil sa walang kakwenta-kwenta mga lumalabas sa bibig ng kanyang kaibigan. Hanggang sinabaling ang kanyang paningin kay Ella na inosente lamang na nakatingin sa kanilang dalawa. Otomatikong tumaas ang isang kilay ni Acer nang magtagpo ang paningin nila ni Ella. Aba, kinubog ang kilay ko? Ani ni Ella at hindi makapaniwalang natawa na lamang sa kanyang isipan. I am Acer Javier. Ako nang bago mong boss simula sa araw na to. Mag-resign ka na sa restaurant ng unggoy niyan. Puno ng otoridad ang tonong sambit ni Acer habang nananatili ang paningin diretso sa mga mata ni Ella. Ihing-ihi na ang binata kaya umihi siya sa tabi. Malay ba niyang dun din dadaan ng dalaga? Pero imbis na mag-sorry ay nagalit pa siya. Hey, wait lang naman my friend. Wala akong sinasabi na ganyan ha? Singit na depensa naman ni Troy. May sinabi ka kahapon, ulianin ka lang talaga. Casual namang sagot ni Acer. Hoy, below the belt na yan. Pangit mo talagang kabanding kahit kailan. Tila bata namang pabalik na bulyaw ni Troy. Samantala, nagpalipat-lipat lang ng tingin ang tanging nagawa ni Ella sa nagbabangayan na dalawang lalaki dahil sa labis niyang pagkalito kung sino na ba sa mga ito ang paniniwalaan niya. Basta. Rinig na lamang ni Ella na ani ni Acer. Parehong napatingala sina Ella at Troy sa binata dahil sa biglaan itong pagtayo. Simula ngayon sekretary ko na si Ella. At dahil hinarid ko na siya, kung kaya naman ay kailangan na niyang mag-resign sa restaurant na to. Anunsyo ni Acer. Ayoko na may kahati. Dagdag pa ng binata bago hawakan ng kamay ni Ella na bakas ang gulat sa kanyang mukha. Let's go, may pupuntahan pa tayo. Pahabol ni Acer bago hilahin ng tuluyan si Ella papalabas ng restaurant nang nakatulala lang si Troy. Aangal pa lang sana si Ella dahil nandoon pa ang kanyang mga gamit, ngunit wala na itong magawa dahil sa paghilas sa kanya ni Acer. Dahil likas na mas mahaba ang mga biyas ng telepandas, ay hindi makahabol si Ella sa mga hakbang na ginagawa nito. Tuluyan na sana makakaladkad si Ella ng lalaking ngayon niya lang naman nakilala kung hindi siya nagpumilit na pumigla sa pagkakahawak nito sa kamay niya. Teka lang, sandali nga! Sigaw ni Ella na naging dahilan upang mapahinto si Acer
sa kanyang paglalakad at takang mapatingin sa dalaga. "Why?" Nakataas ang isang kilay na tanong ni Acer nang makita nito ang masamang tingin sa kanya ni Ella. "Sino ka ba? At bakit pa nangangaladkad ka nalang bigla-bigla?" Inis sa tanong ni Ella habang bahagyang hinahabol ang kanyang hininga, habang malalim namang napabuntong hininga si Acer. "Hindi ka ba nakikinig kanina? Ako nang bago mong boss. You will be my new secretary. At doon ka na sa kumpanya na pinamamahalaan kong magtatrabaho." May halong inis na sagot ni Acer. "Paano naman ang trabaho ko dito sa restaurant?" Nababahalang tanong ni Ella. "Kaya nga magre-resign ka na sa restaurant para sa kumpanya ka na magtatrabaho." Kaagad na napapikit si Acer dahil sa biglaan na lamang na pagsigaw ni Ella. Bahagya pa siyang napaatras dahil pakiramdam nito ay doon lamang masisira ang eardrums niya. "Napakatinis!" Reklamo pa ni Acer sa kanyang isipan. "Ano? Hindi pwede! Kailangan ko ang perang sasahurin ko sa restaurant. Hindi ako pwedeng mag-resign." Mabilis sa saad ni Ella. Panandali ang marahan na napapikit si Acer ng kanyang mga mata bago muling tinignan si Ella. Ani nito, "You don't need to worry about that. Titriplihin ko pang sinasahod mo sa restaurant ng unggoy na yun." Kalmado, ngunit nagtitimping saad ni Acer sa nag-hysterikal na babae. Nanlalaki ang mga mata na napatingin si Ella sa mukha ng lalaking kaharap, ngunit wala siyang makitang bakas ng pagbibiro sa ekspresyon ng mukha nito. "Seryoso ka ba talaga? Gagawin mo yun?" Bakas pa rin ang gulat sa mukha na tanong ni Ella. Hindi na napigilan pa ni Acer ang maipakita nito kay Ella ang labis na iritasyon niya sa pangungulit nito. "Sa itsura kong to, mukha ba akong nagbibiro?" Sarkastikong sambit ni Acer. "Aba, malay ko ba dyan sa mukha mo kung nagsasabi ka ba talaga ng totoo? Ngayon na naman kita nakilala." Iyan sana ang balak na isagot ni Ella sa bago niyang boss, pero hindi na niya itinuloy dahil baka bigla nitong bawiin ang mga sinabi nito kanina patungkol sa sweldohin niya. Umarte na lamang si Ella na isinara ang zipper ng kanyang bibig at hindi na nagsalita pa. Tinalo pang anger issue ko ng isang to. Isip-isip ni Ella. Parehong napatigil na lamang ang dalawa dahil sa puting van na biglaan na lamang huminto sa kanilang harapan. Kaagad na nakaramdam ng kaba si Ella dahil ganitong-ganito ang mga eksena na napapanood niya sa mga teleseryeng bigla na lamang silang kikidnapin ng mga sakay ng van upang pahirapan sila kapalit ng pera. Nanlalaki ang mga mata ni Ella na napatingin kay Acer nang bigla na lamang nitong binuksan ang pinto ng van. Napataas ang isang kilay ni Acer dahil sa naging reaksyon ni Ella. "Ano pa bang tinatayo-tayo mo riyan? Sakay na, babae!" Tila nauubusan na ng pasensyang utos ni Acer sa dalaga. Paano kung nagpapanggap lang pala na isang businessman ang talipandas na ito at may iba pala siyang balak sa akin? Isip-isip ni Ella. Kung kanina ay nanlalaki ang mga mata ni Ella, ngayon naman ay mas dumoble pa ang pagkamulagat nito, habang si Acer naman ay kulang na lamang na maging isa ang mga kilay dahil sa pagkakasalubong ng mga ito. "At bakit ako sasakay dyan? Saan mo naman ako dadalhin, Aber?" Nagtatapang-tapangan na tanong ni Ella kasabay ng isang hakbang nito paatras. Palihim pang napalunok ng kanyang laway si Ella dahil sa labis na kabang nararamdaman nito. Sa kabilang banda, napaikot na lamang ni Acer ang kanyang mga mata dahil kay Ella. "Kalma, Acer. Masamang pumaslang ng isang madaldal na babae." Isip-isip ni Acer. "Pupunta tayo sa mall. Okay na ba? Kumalma ka na ba?" Sambit ng binata kasabay ng pag-irap nito kay Ella, ngunit wala siyang nakuhang reaksyon galing sa dalaga. Iritadong marahas na napabuga ng hangin si Acer kasabay ng paggulo nito sa kanyang buhok. Naipikit pa nito panandalian ang kanyang mga mata bago masamang tinignan muli si Ella at madiin na hinawakan ang kaliwang palapulsuhan ng dalaga. Habang si Ella naman ay nanlalaki ang mga mata sa pangatlong pagkakataon nang biglaan na lamang siyang sapilitan na pinapasok ni Acer sa loob ng puting van. "Wala akong masamang gagawin sa'yo, and you're not even my type, kaya wag kang assuming, babae. Manahimik ka na riyan dahil masyado mo nang sinasayang ang oras ko." Iritadong sambit ni Acer.
Hindi pala type ha, bakit ayaw mo pa ring bitawan ang palapulsuhan ko hanggang ngayon? Mapang-asar ang tono na tanong ni Ella habang nakataas ang isang kilay nito. Nako, kung alam ko lang, baka nga type mo itong pakwan ko. Otomatiko namang bumaba ang paningin ni Acer sa hawak niya na agad din naman itong binitawan ng mapagtanto. Dream to hell on, babae. Pagsusungit ni Acer bago sumakay na rin ng van at isinarado na ang pinto nito. Move aside, dumikit ka sa kabilang bintana. Dagdag pa ng binata. Hindi naman na sumagot pa at tahimik na lamang siyang sumunod dito. May ngisi sa kanyang mga labi na pasimple pang sinulya pa ni Ella si Acer. Angas mo pa ha? Isip-isip ni Ella. Kaagad naman na napairap si Acer nang magtagpo ang paningin nilang dalawa ng dalaga. Siyempre, papatalo ba si Ella? Kung kaya naman ay ganun din ang ginawa ni Ella kay Acer bago tuluyang ibinaling ang paningin niya sa labas ng bintana. Labag man sa loob ay walang ibang nagawa si Ella kung hindi ang tuluyang sumama sa kung saan man siya dadalhin ng talipandas na lalaking kasama niya. Ang tanging hiling lamang niya ay sana maabutan ko pang umaga bukas-bukas. Isip-isip ni Ella. Buong biyahe ay walang kibo ang dalawa habang parehong nakatingin lang sa labas ng bintana. Nagkakatinginan din naman sila paminsan-minsan, ngunit agad din naman ng mga ito na iniirapan ng isa't isa bago muling ibinabaling sa labas ang kanilang atensyon. Samantala, lihim na lamang na natatawa ang driver dahil sa mukhang may LQ ang dalawa. Hindi na lang niya iyon pinansin at hinayaan ng mga ito na magpatayan gamit ang matatalas silang palitan ng mga tingin. Halos 1 oras din ang inabot nila bago huminto ang puting van sa tapat ng building ng malaking mall. Hindi pa man masyadong nakikita ni Ella ang kabuuan ng building, ngunit agad nang napaawang ng literal ang bibig nito dahil sa labis na pagkamangha. Ngayon ka lang ba nakakita ng isang mall? Rinig ni Ella na tanong ni Acer. Mula sa peripheral vision ni Ella ay nakita niya na nakatingin sa kanya si Acer. Ngunit imbes na tignan nito ang binata ay nanatili lang na nasa labas ang kanyang paningin. Mahirap lang ako kaya wala akong time na pumunta sa mga ganitong lugar na tanging ang mayayaman lang ay may kayang pumasok. Mahinang sagot ni Ella. Hindi alam ni Acer kung anong nangyari pero nahanap na lamang niya ang kanyang sarili na nakatulala sa naka-side view na mukha ni Ella na busy pa rin sa paglinga sa paligid. Bumalik lamang sa kanyang ulirat si Acer at natigil sa sarili niyang mundo si Ella nang kapwa ng mga itong marinig ang pagsalita ng family driver ng van na kanilang sinasakyan. Sir Acer, nandito na po tayo. Anunsyo nito, pasimpleng napabugan ng hangin si Acer bago nito tuluyang buksan ang pintuan ng van upang makalabas na rin si Ella. Salamat po Manong Edgar, tatawagan ko na lang po kayo kapag magpapasundo na po ulit kami. May maliit na ngiting sambit dito ni Acer. Ay sige po sir, ingat po kayo. May ngiti rin sa mga labing tanging sagot na lamang ni Mang Edgar sa binata. Tsaka na lamang napansin ni Ella ang hindi niya namalayang umukit na ngiti sa kanyang mga labi nang mapatingin sa kanya si Acer na agad din naman siyang umiwas. Let's go. Tanging sambit lamang ni Acer at nagpatiuna nang pumasok sa loob ng mall dahil tanghaling tapat na kung kaya naman nakaramdam na si Acer ng pagkulo ng kanyang sikmura. Kasabay ng paghinto ni Acer sa kanyang paglalakad, ang siya namang pagdadalawang isip nito kung uunahin ba nila ang pagkain o ang pakay sa mall. Sa kabilang banda, naging dahilan naman iyon upang mabunggo ang ulo ni Ella sa likuran ni Acer. I think it's better for us to eat first. Bulalas ni Acer habang nananatili lamang nakaharap ang likuran niya kay Ella, habang si Ella naman ay hindi nagawang makapag-react sa naging bulalas ni Acer dahil sa busy ito sa pagmuso at paghaplos niya sa parte ng ulo niyang tumama sa likuran ng binata. Where do you want to eat? Baling ni Acer kay Ella nang hindi naman siya nakakuha ng sagot sa dalaga. May street foods bang tinitinda dito? Iyon ang gusto kong kainin ngayon. Malawak ang ngiti sa mga labi namang sagot ni Ella. Molto babae, hindi palengke. Masungit namang sambit ni Acer. Tingnan mo tong abnormal na to. Magtatanong-tanong, tapos magagalit naman kapag sinagot. Isip-isip ni Ella. Ngunit imbis na pilosopohin ito ni Ella,
ay pasimple na lamang niyang napaikot ang kanyang mga mata kay Acer bago nito inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Kahit saan, basta maraming pagkain. Ang tanging nasagot na lamang ni Ella sa huli. Habang si Acer naman ay ang famous pag niya na lamang ang naging reaksyon. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nanlaki ang mga mata ni Ella nang hawakan na naman ni Acer ang palapulsuhan niya bago tuluyang hilahin sa kung saan. Payapa na sana ang magiging pagkain ng dalawa nang basagin ni Acer ang katahimikan sa pagitan nila. Ilang taon ka na? Bigla ang tanong ng binata. Napansin kasi ni Acer na simula kaninang pumasok sila sa fast food na kasalukuyang kinakainan nila ngayon ay naging tahimik na si Ella. Magkasalubong naman ang mga kilay ni Ella na napaangat ito ng kanyang tingin sa kaharap niyang lalaki. Akala ko ba hindi mo ako type? Bakit ang dami mo yatang tanong tungkol sa akin? Curious ka na yata sa buhay ko eh. Patanong na sagot ni Ella kay Acer, kasabay ng mapang-asar nitong pagtawa. Kaagad naman na nabulunan si Acer dahil sa mga naririnig niya. Hindi niya masyadong inaasahan na ganito ito kahambog. Halos maging kasimpula na ng kamatis ang pagmumukha ni Acer dahil sa pag-ubo, ngunit habang si Ella naman ay tinatawanan lamang siya. Nang medyo makalma si Acer, ay tsaka pa lamang ito uminom ng tubig habang matalas ang mga tingin kay Ella na kasalukuyan pa rin patawa-tawa. Dahil wala rin namang talab ang matalas na mga tingin ni Acer sa dalaga, kung kaya naman napaikot na lamang ng binata ang kanyang mga mata sa dalaga. Ang kapal. I'm just asking how old are you? Para malaman ko kung nasa legal age ka na ba. Malay ko ba na baka child abuse pala ako pag nagkataon? Mabilis na depensa ni Acer sa kanyang sarili pagkatapos ng kanyang pag-inom ng tubig. Gumuhit ng isang ngisi sa mga labi ni Ella bago ilapag ang mga kubyertes niyang hawak sa may laman pa niyang pinggan. At bakit ka naman child abuse? Bakit? Gusto mo ba akong ligawan ha? Natatawang pangaasar pa ni Ella kay Acer. Dream the hell on, babae. Naiiling na lamang ang ulong sagot ni Acer sa dalaga. Hindi na lamang sumagot pa si Ella dahil baka ito na ang maging mitsa ng kanyang buhay at muli na lamang niyang ipinagpatuloy ang naudlot na pagkain. Mamaya na lang ulit. Natatawa-tawang isip-isip ni Ella. Kanina pa tayo naglalakad. Saan ba talaga tayo pupunta? Iritadong reklamo ni Ella habang nakasunod pa rin kay Acer sa paglalakad. Basta, huwag ka na lang magreklamo riyan. Hindi lang ikaw ang pagod na at masakit na mga paa. Masungit na sagot naman ni Acer. Napanguso na lamang si Ella at nagpatuloy na sinundan ng binata. Pagod na rin naman pala siya. Bakit hindi pa kasi muna tumigil? Lakas talaga ng amats. Mahinang bulong pa ni Ella. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Acer na naging dahilan upang umukit ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na hindi nito napansin. Nang ma-realize naman ni Acer ang kanyang pagngiti ay pasimple nitong iniling ang kanyang ulo upang magising sa ulirat. Huminto sila Acer at Ella sa harapan ng isang butik na tanging pambabae lamang nakasuotan ang naroon na naging dahilan upang magkasalubong ang mga kilay ng dalaga sa labis na pagtataka. Hindi kaya pamintang isang ito? Isip-isip ni Ella. Mas lalo pang nadagdagan ang pagdududa ni Ella nang makita niyang tuluyang pumasok sa Acer sa nasabing tindahan bago niya ito tuluyang sundan. Nang tuluyang makapasok, kasabay ng paglibot ni Ella ng kanyang paningin sa paligid ay siya ring pag-agos ng labis na pagkamangha sa kanyang sistema dahil sa ganong klaseng kaganda ng mga damit na naroroon. Mas lalo pang lumawak ang ngiti sa mga labi ni Ella nang mapako ang paningin nito sa isang partikular na dress na suot ng mannequin na hindi rin naman nagtagal ng maagaw naman ni Acer ang atensyon ng dalaga. Nakita niya ang binata na abala sa paglibot sa loob ng store kasabay ng paghaplos ito sa mga tela ng bawat damit niyang madaanan upang suriin ang mga ito. Confirm! Pamintang ang isang ito? Natatawa-tawang sambit ni Ella sa kanyang isipan. Umukit ang ngisi sa mga labi ni Ella na naglakad upang lumapit kay Acer at asarin ang binata. Ngunit ganun na lamang ang gulat ni Ella nang tuluyan siyang makalapit kay Acer at iniabot ng binata ang isang magandang dress sa kanya. Hold it.
Tanging sinambit lamang nito sa dalaga. Naglaho ang ngisi sa mga labi ni Ella. Napalitan nito ng pagkakasalubong ng kanyang mga kilay na tinanggap ang nasabing damit. Ano to? Anong gagawin ko rito? Takang tanong nito. Napaikot ni Acer ang kanyang mga mata na tumalikod kay Ella at muling ipinagpatuloy ang kaninang ginagawa. Try mong kainin. Sarkastikong sagot nito. Kung kaltukan ko kayang isang ito. Isip-isip naman ng dalaga at hindi na lamang sumugot pa sa lalaking kasama. Miss, saan ang fitting room niyo rito? Baling na tanong ni Ella sa isa sa mga sales lady malapit sa kanila. This way po ma'am. Sagot nito at inilalayan si Ella. Nagpatiunang maglakad ang sales lady na sunundan naman agad ni Ella. Ngunit bago tuluyang makalayo ay inirapan na muna nito ang nakatalikod sa kanyang si Acer. Pagkapasok sa loob ng fitting room ni Ella ay sinigurado muna nito na nakalak ng maigi ang pinto. Baka bigla na lang akong pasukin ng pamintang ko na yun. Mukha pa namang may sira ang tuktok. Isip-isip pa nito. Humarap si Ella sa salamin upang sandaling pagmasdan ang kanyang sarili. Maya-maya lang din nang bumaba ang paningin niya sa hawak naman niyang dress. Bakit naman ako bibila ng isang yun ng ganitong klaseng kagandang damit? Magkasalubong ang mga kilay na dagdag pa ni Ella sa isip-isip niya. Dapat ay bago ako dumating, nasiguro mo nang malinis na ang opisina ko dahil ayaw ko nang makalat. Dapat ni kahit alikabok ay wala akong makikita. Anong itsura mo? Natigil sa pagbibilin si Acer nang mapansin niya ang nakangiwing mukha ni Ella. Iritadong tumitig ang dalaga, diretso sa mga mata ng binata, habang kasabay ng pagpilit nitong paghila sa palda niyang suot. Nagtitipid ba sila sa tela at ganito kaiksi ang palda nila rito? Yaman-yaman ang basweldo tapos ganito. Reklamo ni Ella sa kanyang isipan. Are you not comfortable? May kung ano sa tinig ng binata na tanong nito. Umukit ang isang ngiting aso sa mga labi ni Ella na tiningnan si Acer. Ay hindi, ano ka ba? Sa sobrang ang komportable ko sa paghila ng paldang ito ay napapangiwi na ako. Naghihirap na ba ang butnik na pinagbilhan natin ito? Sambit ni Ella habang patuloy pa rin sa paghila. Habang si Acer naman ay umiwas ng tingin kay Ella bago hinubad ang kanyang suot na coat. At pabato itong ibinigay sa dalaga. Tie that on your waist. Sambit nito bago tuluyang iwanan ang nakatangang dalaga. Gulat na sunundan na lamang ng tingin ni Ella ang binata hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Anong espiritu naman kaya ang sumanib sa talipandas na iyon? Isip-isip ni Ella na ikinibit balikat na lamang niya. Sa pagtali ni Ella sa nasabing coat ay siya rin namang pag-usbong ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi na hindi na niya napansin pa. Lumipas ang ilang mga araw, mga linggo at taon. Ang pag-aakala ni Ella noong araw na iyon na bumait na ang kanyang boss ay isa lamang pala na kabulaanan dahil habang tumatagal ay damang-dama ni Ella ang pagpapahirap nito sa kanya. Wala naman sanang reklamo si Ella roon dahil kung hindi rin naman dahil sa lalaki ay hindi niya maipapagamot ang kanyang ina na ngayon ay nakakagala na sa iba't ibang parte ng lugar kahit papaano. Ang kaso nga lang, hindi pa rin maiiwasan sa dalawa ang magbangayan katulad na lamang ngayon. Bakit ba akong hinahanapan mo ng waist tambo? Hanapan ba ako ng hindi mo makita, boss? May ngiting asong sambit ni Ella, habang si Acer naman ay mas lalong nagkasalubong ang mga kilay niyang kulang na lang ay maging isa. Mas lalo pang nadagdagan ang tensyon ng tila aso't pusang mag-amo nang hampasin ni Acer ang office table niya na naging dahilan upang mapaawang ang bibig ni Ella sa gulat. What is your position in my company? Baka nakakalimutan mo. You are my secretary. Dapat, alam mo mga bagay na pinapahanap ko sa'yo. Iritadong bulalas ni Acer. Napaingo si Ella, tsaka buong tapang na sinalubong ang mga mata ni Acer. Sa bibig mo na rin ang galing na sekretary mo ko at hindi janitress ng kumpanya mong ito. Eh di sana, sinalo mo na lang ako sa kanila. Baka sakaling alam ko pa kung nasa ang lupalop ang mulis tambu mo. Sagot ni Ella. You what? Get out of my sight! Now! Sigaw naman ni Acer. Bago pa man atakihin ng amo ni Ella ng alta presyon nito,
ay agad na niyang sinunod ang binata at lumabas ng tuluyan sa opisina nito. Sa sama siguro ng loob pinaglihang isang yun ng nanay niya, isip-isip ni Ella. Pagkasarado ni Ella ng pintuan ng opisina ni Acer ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Gustuhin niya man na wag nang patulan ng anger issue ng amo ay hindi naman ito maaari dahil katwiran ni Ella, hindi ako bida sa isang teleserye na pinapasweldo ng malaki sa pag-api lamang ng iba. Nagtungo si Ella sa sarili niyang opisina. Kasabay ng pag-upo ni Ella sa kanyang swivel chair ay siya rin namang paghilot niya sa magkabilaan niyang sentido. Kinakatakot mo na ba San Pedro ang utak ko? Naiiyak na sambit ni Ella. Ilang sandali pang nanatili sa ganung posisyon niya si Ella bago nagpa siyang tapusin na ang naiwang trabaho bago siya ipinatawag ng amo niyang pinaglihi sa anger issue. Nang mangalay sa pagtipa sa kanyang laptop ay sandali munang sumandal si Ella sa kanyang swivel chair. Sa pagsandal ni Ella ay siya namang paghagip ng kanyang paningin sa isang itim na box na prente lamang na nakapatong sa ibabaw ng kanyang office table. Umukit ang matamis na ngiti sa mga labi ni Ella na kinuha ang itim na kahon. Kahit saan man magpunta ang dalaga ay lagi niya itong daladala dahil ang kababata niyang sinatnat ang nagbigay nito sa kanya. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa alam ni Ella kung ano ang nilalaman ng kahon dahil nangako itong tsaka na lamang niya ito bubuksan kapag nagkita na muli sila ng kanyang kababata. Pagkabigay kasi nito sa kanya ni Natnat ay nawala na sila ng komunikasyon. Ngunit kahit nawala ng kasiguraduhan na magkikita pa ba sila ng kanyang kababata, ay patuloy pa rin umaasa sa Ella sa pangako ng kaibigan na babalikan pa siya upang pakasalan siya nito. Nasaan ka na, Natnat? Isip-isip na Ella. Kinabukasan. Good morning, boss. Bati ni Ella sa kanyang amo na nakapumulsang naglalakad patungo sa sariling opisina nito. Imbes na sumagot kay Ella ay nalagpasan lamang ni Acer ang dalaga na hindi ito pinapansin. Hinayaan na lamang din ni Ella ito dahil sanay naman na siya sa ganitong pakikitungo sa kanya ng kanyang amo. Tahimik na sinundan ni Ella si Acer papasok sa opisina upang i-recite sa binata ang magiging schedule nito ngayong araw. Pagkapasok nila sa opisina ni Acer ay agad na hinubad ng binata ang kanyang suot na coat kasunod ng pagsampay niya nito sa sandalan ng kanyang swivel chair bago ito umupo roon ng tuluyan. Boss, this is the... Panimula sana ni Ella, ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang iaanunsyo nang putulin na ito mismo ni Acer. Cancel my appointments for today. All of it. I have something important to discuss with you right now. Walang emosyon na mukhang sabat ni Acer. Otomatiko namang nagkasalubong ang mga kilay ni Ella dahil sa sinambit ng kanyang amo. Napahigpit ang dalaga sa hawak niyang maihahalin tulad sa sulatan din ng mga doktor. Katulad ng utos ni Acer ay kinansel nga ni Ella ang lahat ng schedule ng binata para sa araw na ito. Pagkatapos ay muling ipinatawag si Ella ng kanyang amo. Lock the door. Utos ni Acer nang makapasok muli si Ella sa opisina nito. Napakagat na lamang ng ibabang bahagi ng kanyang labi si Ella na ginawa ang utos ng amo. Nagsisimula na rin siyang makaramdam ng kaba at makaisip ng kung ano-anong bagay na hindi niya nagugustuhan kung saan tumutungo ang nabubuong senaryo sa kanyang isipan. Sir, nauutal na tawag ni Ella sa binata. Don't tell me pagsasamantalahan niya ako. Dagdag pa nito sa isip-isip niya. Literal na napailing ni Ella ang kanyang ulo dahil sa isipin. Hindi rapat ganito mga pinag-iisip ko. Dagdag pa niya. I have some questions to you. And please, stop trembling like that. Wala akong gagawin sa iyong masama. Isa pa, uulitin ko lang ang sinabi ko noon. You are not my type. Sambit ni Acer. Dahil nakahinga naman na ng maluwag si Ella, kung kaya naman nagpatiuna na itong naupo sa mahabang sofa, habang si Acer naman ay sa single pumwesto. Nakakaramdaman ng kaba ang dalaga, ngunit hindi niya ito pinahalata kay Acer. Sa tagal na rin ni Ella nakasama ang binata, ay natutunan na nitong itago ang tunay niyang nadarama sa amo. Ano bang nais mong ipag-usapan natin? Panimula ni Ella. Find me a bride. Diretsahan namang sagot ni Acer habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Ella. Ha?
Tanging naiusal na lamang ni Ella. Pakaramdam niya ay tila nabingi siya sa sinabi ng binata. Habang si Acer naman ay napaikot ang kanya mga mata bago sumagot ng, "Kako, hanapan mo ako ng mapapangasawa. Ayan, tinagalog ko na para maintindihan mo." Nang unti-unting mag-sink in sa utak ni Ella ang sinabi ni Acer, ay walang pakundangan nitong binatukan ang lalaki. Wala nang pakialam si Ella kung boss niya pa ito. Nais niya lamang na magising ito sa realidad sa pamamagitan ng pag-alog niya sa utak nito. Shit! Tanging nausal na lamang ni Acer, habang si Ella naman ay namewang na tumayo sa harapan niya. Magkasalubong ang mga kilay ni Acer na iniangat ang tingin sa babaeng nakatayo sa harapan niya. "Ano bang mali sa sinabi ko? I want you to find me a bride as soon as possible." Iritadong pag-ulit ni Acer habang hinihimas ang parteng binatukan ni Ella. Tila namang nanay na problemado sa kanyang anak si Ella na hinilot ang magkabilaan niyang sentido. "Nag-iisip ka pa ba? Alam mo ba ang mga pinagsabi mo?" Tanong nito. "Alam ko." Kasual namang sagot ni Acer. Hindi sumagot si Ella at muli na lamang umupo sa kanina niyang pwesto at sumandal roon. "Why, Ella? Is there something wrong?" Ulit na tanong ni Acer nang hindi ito nakakuha ng reaksyon sa dalaga. Bakas naman ang gulat ni Ella na tinignan ng binata at sinabing, "Pakiulit nga, boss. Nabingi na yata talaga ako." Nagkasalubong muli ang mga kilay ni Acer na hindi niya alam. Ngunit tila may kung ano kay Ella na sinunod niya rin naman ang sinabi ng dalaga. "Kako, bakit ba, Ella? Ano bang problema sa sinabi ko?" Ulit nito. Tila buang naman na napatawa si Ella. Tama nga ang rinig ko. First time niyang binanggit ang pangalan ko. Isip-isip nito. Sa pananatili kasi ni Ella sa opisina ni Acer, ay ito lamang ang kauna-unahang beses na tinawag siya ng binata sa kanyang pangalan. Tumikhim si Ella bago sabihin ng, "Dahil ito ang first time na tinawag mo ko sa pangalan ko, sige, maghahanap ako ng soon-to-be bride mo." Malawak ang ngiti sa mga labi at hambog na sambit ni Ella. Isa, dalawa, o humigit kumulang 3 kababaihan na ang hinaharap ni Ella sa kanyang amo, ngunit iisa lamang ang sinasagot ni Acer. "I don't want her. She looks like a monkey." Aniya, and so on, and so forth. Naiintindihan man ni Ella kung bakit ayaw ni Acer sa mga babaeng hinarap niya rito. Ngunit ang hindi niya lamang makaya ay ang panglalait nito sa mga ito na kung mahina ang loob mo ay nais mo na lamang magpatiwakal sa buhay. Kaya hindi rin masisisi ng mga empleyado roon na mga babaeng iyon na lumalabas sa laman ng opisina ni Acer na patakbong umiiyak. Susundan naman ni Ella ang mga ito upang i-comfort na kulang na lamang ay magmukha na siyang nanay ng mga ito. Pagkatapos mag-comfort ni Ella sa huling babaeng iniharap niya ngayong araw kay Acer, ay agad siyang nagtungo sa kanyang opisina. Pagod na pagod itong pabagsak na naupo sa kanyang swivel chair, kasabay ng paglapat nito ng kanyang likuran sa sandalan. Magtatatlong araw na siya naghahanap ng mapapangasawa ng kanyang amo, ngunit lahat ng mga iyon ay rejected lamang. Ni isa ay mula man lang natipuhan si Acer kahit katiting. Nangihinang iniabot na Ella ang kulay itim ng kahon, tsaka ito niyakap. "Alam mo bang walang pakundangan na nagpahanap ng kanya mapapangasawang boss ko? Pero ni isa sa mga babaeng hinarap ko sa kanya ay wala naman siyang natipuhan kahit konti. Hindi ko alam kung hinahataw lang siya o sadyang gusto niya lamang akong pahirapan." Mahabang litanya ni Ella na tila ito batang nagsusumbong sa itim na kahon. Kung may makakakita sa kanya ay marahil iisipin ng mga ito na nasisiraan na siya ng bait, pero wala naman siyang pakialam. Gawain na rin naman ni Ella ang ganitong gawain, lalo na kapag problemado na siya sa kanyang buhay. Sa pananatili ni Ella, nayakap ang itim na kahon, ay siya rin namang pagbigat ng kanyang talukap ng mga mata. Pilit man niyang nilalabanan na huwag mapapikit, ngunit hindi rin naman nagtagal hanggang sa nakatulog na nga siya sa sobrang pagod at stress sa buhay. Sa kabilang banda, magkasalubong ang mga kilay ni Acer dahil kanina pa niya pinipindot ang intercom upang tawagin si Ella, ngunit magpahanggang ngayon
ay hindi pa rin pumapasok ang kanyang sekretary hanggang sa hindi na nakatiis pa si Acer at padabog na tumayo upang puntahan na nito mismo ang opisina ng sekretarya. Ella! Napatigil si Acer sa kanyang pagtawag sa dalaga. Nang pagkabukas niya ng pinto ay agad na bumungad sa kanya ang itsura ni Ella. Nakasandal ito sa may swivel chair habang mapayapang nakasarado ang mga mata ng dalaga at malalim ang paghinga nito. Halos walang ingay ang mga yabag na naglakad si Acer papalapit sa dalaga. Hindi niya nais magising ang mapayapang tulog nito. Nang makalapit si Acer sa office table ni Ella, ay siya na mismo ang maingat na naghanap sa mga papeles na kailangan niya. Habang naghahanap ay hindi sinasadya ni Acer na mapalagi ang paningin niya sa dalaga. Natagpuan na lamang ni Acer ang kanyang sarili na nakatitig na lamang sa mapayapang mukha ni Ella at hindi na inintindi pa ang unang bakay kung bakit siya naroon ngayon sa loob ng silid. Aminin man ni Acer sa kanyang sarili o hindi, ngunit sobrang niya talagang hinahangaan ang kagandahang taglay ng dalaga na para kay Acer ay kakaiba ang ganda nito kumpara sa ibang babae. Bumaba ang tayo ni Acer sa itim na kahon na yakap-yakap ni Ella. Akmang kukuhanin na sana ni Acer ang nasabing bagay upang alamin kung ano ang laman nito nang biglang, "Hello everyone! I'm here again!" Malakas sa sigaw ng isang matinis sa tinig. Dahil doon ay mabilis pa sa 4:00 na napaayos ng kanyang tindig si Acer. Nakahinga lamang na maluwag si Acer nang makita nitong nananatili pa rin mapayapang natutulog si Ella. "Oh my friend! Long time no see! How are you?" Panimula ni Troy, nagawi naman ang atensyon nito sa mahimbing pa rin ng tulog na si Ella sa kabila ng pag-iingay ng bibig niya. "Oh, si Miss." Hindi na naituloy pa ni Troy ang pagbanggit nito sa pangalan ni Ella nang takpan na ni Acer ang bibig ng kaibigan. Napakaingay ng bibig kahit kailan. Iritadong sambit ni Acer sa kanyang isipan. Agad na hinila ni Acer si Troy habang nananatili ang kanyang kamay sa bibig nito. Sandali pang binalikan ng tingin ni Acer si Ella at ang itim na kahon bago ito tuluyang lumabas ng opisina ng dalaga habang hila-hila ang kaibigan na patuloy pa rin sa pagpupumiglas. "Boss, wala pa rin ba tayo sa pupuntahan natin? Napapagod na ako." Reklamo ni Ella. Pang-ilang reklamo na ni Ella iyon sa araw na ito. Ngunit si Acer ay nananatili pa rin tila isang bingi at hindi siya pinapansin. Gustuhin man ni Ella na batukan ng amo niya, ngunit hindi niya ito magawa dahil sa parehong may bitbit ang kanyang kabilaang kamay. Ngayong araw ang day off nilang mag-amo, ngunit imbes na magpahinga si Ella sa kanyang apartment ay naudot iyon dahil sa lalaking kasama niya ngayon. Maaga pa lamang kasi nang tawagan si Ella ni Acer at sinabing, "I'm outside your house. Lumabas ka." Sabay patay nito sa linya. Kung kaya naman hindi na nagawa pang sumagot ng dalaga rito. Dahil hindi pa naman ganun katigas ang puso ni Ella, kung kaya naman kahit inaantok pa ay busangot ang pagmumukha niyang nilabas ang binata. "Mag-camping tayo." Bungad ni Acer kay Ella nang makalabas ng tuluyan sa kanyang apartment ang dalaga. Ngunit tatanggi pa lamang sana si Ella sa alok nito nang hilahin na siya ni Acer at sapilitang pinasakay siya sa kotse ng binata. Naalala pa ni Ella kung ilang suntok ang pinakawalan niya para ibaba siya ni Acer. Ngunit dakilang matigas ang bungo nito kaya tumigil na lamang siya dahil sapilitan nga ang nangyari kung kaya naman binilhan na lamang ni Acer si Ella na magsusuot nito sa pag-camping sa mall. And here they are now. Kapwa masakit na ang paa, kakalakad patungo sa nasabing falls ni Acer. Kanina pa rin gigil na gigil si Ella sa kanyang amo dahil bukod sa kanina pa siya pinaglalakad nito ay tinambakan din siya ng mga bitbitin ni Acer na hindi man lang naawang tulungan siya. Kung itapon ko na lang kayang kumbag na to sa tubig, isip-isip ni Ella. Kanina pa niyang gustong sumabog, ngunit hindi niya magawa dahil sa iba pa rin nilang mga kasama. Nandito na po tayo. Anunsyo ng isa sa mga lalaking siyang nagtuturo ng daan. Otomatikong napaawang ang bibig ng dalaga nang makita nito ang kabuuhan ng tinutukoy na falls. Labis itong nakakabighani sa sobrang kagandahang taglay ng tanawin dito na tila ba nasa isa kang paraiso.
Wala sa sariling nabitawan ni Ella ang kanyang mga bitbitin, kasabay ng paglakad nito at literal na pag-ikot ng sarili habang may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ganda naman dito! Namamanghang kwento nito habang inililibot ang paningin sa paligid. Sabay na nabaling ang atensyon ng dalagang mga lalaki pa nilang kasama kay Ella. Hindi sana nangihimasok ako sa inyo, sir. Pero ano niyo po siya? Tanong ni Mang Capio kay Acer, ang mas matanda na isa sa mga lalaking nagtuturo ng daan kila Ella. Napalingon sandali si Acer sa matandang lalaki, ngunit agad din itong ibinalik ang kanyang paningin sa babaeng kulang na lamang ay magtatatalon na dahil sa labis sa saya. Habang nakaukit sa kanyang mga labi ang isang matamis na ngiti, kasabay ng pagmamasid nito kay Ella na nasa loob pa rin ng sarili nitong mundo, ay sinabi ni Acer kay Mang Capio ang relasyon nilang dalawa. Habang si Mang Capio naman ay nagulat kalaunan, ngunit kagaya ni Acer ay umukit din sa mga labi nito ang isang ngiti. Maya-maya lamang din ay nagpaalam na si Mang Capio kay Acer na mauuna na sila ng kanyang kasama. Babalik na lang ho kami bukas ng hapon. Dagdag pa nito. Salamat po, mag-iingat kayo. Sambit naman ni Acer bago siya tuluyang iwanan ng dalawang lalaki. Pagkaalis nila Mang Capio ay siya namang lapit ng binata sa dalaga. Tinapik niya ang balikat ni Ella upang agawin ang atensyon nito na hindi rin naman siya nahirapan at agad din naman itong napalingon sa kanya. Let's go, isettle na natin ang tent para makapagpahinga ka na. Sambit ni Acer. May ngiti naman sa mga labi si Ella na itinungo nito ang kanyang ulo. Muling binalikan ni Ella ang mga nabitawan niyang mga gamit kanina lamang at kinuha ito bago nagpatiunang maglakad kay Acer patungo sa gilid ng falls. Sinundan muna ng tingin ni Acer ang likuran ng dalaga habang hindi pa rin aalis sa mga labi nito ang kanina niya pang suot-suot na matamis na ngiti. Mas lalo pa itong lumawak nang maalala muli ni Acer ang sinabi niya kanina lamang kay Mang Capio. She's my fancy. Halos basang sisiw na nakaupo si Ella sa ibabaw ng isa sa mga bato roon. Balot na balot ng tuwalya ang kanyang basang katawan habang masamang nakatingin sa lalaking kanina pa siya pinagtatawanan. Look at your face. Wika ni Acer bago bumunghalit muli ng kanyang pagtawa. Kung nakakamatay lamang ang masamang pagtingin ay marahil na kanina pa pinaglalamayan ang patuloy pa rin sa kanyang pagtawang si Acer. Biglaan na lamang kasi siyang itinulak na Acer kanina sa malalim na parte ng falls na mabuti na lamang ay kahit papaano marunong lumangoy si Ella. Ang tanging kinaiinis niya lamang ay katotohanang hindi pa siya nakapagpalit ng pangligo noong mga oras na iyon. Mula sa nanginginig niyang labi ay umukit ang isang nakakalokong ngisi kay Ella. Kasabay ng pagtayo ni Ella ay siya ring pagtanggal nito sa tuwalyang nakapatong lamang sa kanyang mga balikat. Sinunod naman niya ang suot niyang short at t-shirt na tanging ang panoob lamang ang iniwan na nakabalot sa kanyang katawan. Matapos iyon ay palihim na sumulyap sa kanyang peripheral vision si Ella kay Acer. Sa kabilang banda, agad naman na napatigil sa kanyang pagtawa si Acer nang mapansin nito ang biglaang paghubad ni Ella. Pasimple pa itong napalunok ng kanyang laway dahil sa hindi niya magawang maialis ang kanyang paningin sa dalaga. Habang si Ella naman ay feel ang pagtitig sa kanya ni Acer. Tumalon si Ella sa tubig habang may ngisi pa rin sa kanyang mga labi. Pagkatapos nito ay nilangoy ni Ella ang pagitan nila ni Acer na hanggang ngayon ay tila nanuno dahil sa pagkatulala. Boss, tawag ni Ella nang sa mismong harapan ni Acer siya umahon. Pinitik ni Ella ang noo ng amo nang wala siyang nakuhang reaksyon dito. Dahil doon ay tila nabalik naman sa ulirat si Acer at ilang beses pa itong napakurap-kurap. Ano boss? Natulala ka no? Sabi ko naman sa iyo noon na wag mo akong pinipikon dahil ikaw din madedehado niyan sa huli. Pang-aasar pa ni Ella rito. Kung kanina ay si Ella ang may matalim na tingin, ngayon naman ay si Acer na ang masamang nakatingin sa kanya. Ngunit imbes na masindak kay Acer, ay mas lalo pa itong inasar ni Ella sa pamamagitan ng pagwisik niya ng tubig sa mukha ng binata. You! Nagsimulang lumangoy ng mabilis si Ella palayo sa lalaki upang tumungo sa mabatong side na agad din naman itong sinundan ni Acer. Bumalik ka rito, babae! Sigaw ni Acer. Lumingon si Ella, saka nginisihan si Acer
nang tuluyan itong makaahon sa may batuhan. "Not a chance, mister." Natatawa-tawang sigaw nito pabalik kay Acer. Akmang tatakbo na sana muli si Ella nang hindi nito sinasadyang mamali ng hakbang dahilan upang siya ay madulas at matapilok. Otomatikong naisarado na lamang ni Ella ang kanyang mga mata upang ihanda ang kanyang sarili sa nalalapit na paglanding ng kanyang puwetan sa mabatong sahig. Ngunit imbes na masaktan ay tanging matigas at mahabang bagay lamang ang naramdaman niyang pumulupot sa kanyang bewang. Sa pagmulat ng mga mata ni Ella ay agad na sumulubong sa pagmumukha niya ang dalawang pares na mata na mababakas mo ang labis na pag-aalala. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Acer rito. Hindi agad nakasagot si Ella dahil sa labis na pagkagulat. Ngunit nang ma-realize ito ang pwesto nilang dalawa ni Acer ay kaagad siyang tumayo. Ngunit akma pa lamang sanang lalayo si Ella sa binata nang kapwa silang nakarinig ng umalingaw-ngaw na putok ng isang barel. Otomatikong nanlaki ang mga mata ni Ella. Bago pa man makapag-react ang dalaga, ay nahila na siya agad ni Acer, pabalik sa ilalim ng tubig. Sa pagsisid ng dalawa sa ilalim ng tubig, ay siya ring pagkakita nila sa mga bahalang pumapailalim din doon. Gustuhin man ni Ella na humagulgol na lamang sa isang tabi dahil sa labis sa takot, ngunit hindi maaari dahil wala namang mangyayari kung magpapadala siya sa emosyon niya ngayon. Sa pagsisid ng dalawa ng mas malalim, ay siya rin namang pagkaramdam ni Ella na tila nauubusan na siya ng oxygen. Otomatikong napahigpit ang kapit niya sa kamay ni Acer na agad din namang napansin ng binata. Kung magtatagal pa sila sa ilalim ng tubig, ay baka hindi na tuluyan pang kayanin ng natitirang hangin sa katawan ni Ella. Ngunit bago pa man tuluyang mawala ng malay si Ella, ay nakaramdam na ito ng malambot na bagay na lumapat sa kanyang mga labi, kasabay ng pagbuga nito ng hangin sa kanyang bibig. Dahil sa posisyon nilang dalawa, imbis na ang buhay niya ang mas intindihin ni Ella, ay ang katotohanan na magkalapat na ngayon ang mga labi nila ng kanyang boss na matindi ang anger issue at tila ipinaglihi sa sama ng loob. Kasabay ng paghiwalay ng kanilang mga labi, ay siya ring paghila ni Acer kay Ella, paahon, wala sa sariling napatulala at napahawak siya sa kanyang labi nang mapaupo ito sa batuhan. Never in my wildest dream na ang isa pang katulad ng boss ko ang makakakuha ng first kiss ko. Bulalas ni Ella sa kanyang isipan. Lumipas ang isang linggo magmula ng eksenang iyon nila Ella at Acer. Ngayon ay kasalukuyan ng iniimbestigahan ng mga kilalang detective at inspector kung sino ang may kagagawan ng pagpapaulan ng bala sa kanila noong araw na iyon, at tanging balita na lamang ang hinihintay ni Acer mula sa mga ito. Sa kabilang banda, balik na naman sa pagiging aso't pusa nila ang dalawa, katulad na lamang ngayon. "Bakit ba akong pinagbibintangan mo? Bakit hindi iyang sarili mo at burara ka?" Sigaw ni Acer kay Ella. Napakuyom ang mga kamao ni Ella dahil sa narinig mula sa binata. Anong sinabi mo?" Nagngingit-ngit sa galit na tanong ni Ella. Lalapitan na sana ni Ella ang lalaking prente lamang na nakaupo sa swivel chair upang sakmalin niya nang kapwa maagaw ang mga parehas nilang atensyon sa may pintuan ng opisina ni Acer nang biglaan na lamang itong magbigkas at iluwa ang isang lalaking sa tingin ng dalaga ay nasa mid-70s na. Kasunod naman ng matanda, ang isa pa ring lalaki na sa tansya ni Ella ay halos kasing edad niya lamang. "Long time no see, apo." May ngiti sa mga labing bati ng matanda kay Acer, habang si Ella naman ay otomatikong napaayos ng kanyang tindig dahil sa kung ano ang itinawag ng matanda kay Acer. "Lolo!" Malawak din ang ngiti sa mga labing bati nito pabalik sa matanda. Bahagyang umatras si Ella nang dumaan sa kanyang harapan ng kanyang boss upang lapitan nito ang nasabing matanda, tsaka mahigpit na nagyakapan ng dalawa. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Ella ang dalawa nang marinig niya ang pagyaya ng matanda kay Acer na kung pwede ay sa conference room na lamang mag-usap dahil may importante itong bagay na sasabihin sa apo. Bago tuluyang umalis, "Make sure to clean my office bago ako bumalik rito," bili ni Acer kay Ella. Nang tuluyang makalabas ang tatlong lalaki, ay siya namang maluwag na pagbuga ni Ella ng hangin. Kahit pa kasi nakaukit ang matamis ng ngiti sa mga labi ng matanda, ay hindi pa rin maiwasan ni Ella na ma-intimidate siya roon. "Nasa lahi ba nilang palibutan ng Black Aura?"
Bulong ni Ella sa kanyang sarili bago lumapit sa isang maliit na kwarto sa loob ng opisinang kinaroroonan niya upang kunin ang walis at gawin ang utos ng kanyang amo. Sa kalagitnaan ng paglilinis ni Ella sa opisina ni Acer ay napukaw ang atensyon nito sa isang cabinet na sa tagal niya nagtatrabaho roon ay ngayon niya lamang napansin. Lumapit si Ella roon at binuksan. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ganun na lamang ang biglaang bilis ng pagtibok ng kanyang puso nang makita niya sa loob na yun ang nakataob ng picture frame. Kung makapagsabi ng burara, siya rin naman pala. Bulalas ni Ella habang inaayos ang pagkakalagay ng picture frame. Nagkasalubong ang mga kilay ni Ella nang mapagmasdan nito ang litratong nakapaloob sa picture frame na para sa dalaga ay tila pamilyar sa kanya. Isang batang lalaki at batang babae na magkaakbayan habang kapwa nakatingin sa papalubog na araw. Ilang sandali pa ay wala sa sariling napapitik na lamang sa hangin sa Ella nang may mapagtanto itong bagay. Agad na kinuha ni Ella ang kanyang cellphone sa bulsa ng suot niyang itim na slacks. Tinanggal ni Ella ang case nito at sunod naman na kinuha ang isang bagay na nakaipit doon. Pagkatapos ay muling ibinalik ng dalaga ang pagkakaayos ng kanyang case bago naman niya isinunod ang buong cellphone sa kanyang bulsa. Agad na ipinagtabi ni Ella ang larawan na nasa picture frame at ang larawan na kinuha niyang nakaipit sa kanyang cellphone case. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Ella nang halos magkaparehas ang dalawang larawan. Pagkalabas nila Acer sa conference room ay hinatid muna nito ang kanyang lolo Arnel sa may elevator kasama ang personal secretary nito bago naman siya bumalik sa kanyang opisina. Ella, nalinis mo na ba? Tanong nito nung makapasok sa kanyang opisina. Nawala ang good mood na aura ni Acer nang sumulubong sa kanya ang itsura ni Ella. Nakaupo ito sa sahig habang nakadukdok ang mukha sa pagitan ng kanyang mga hita at ang mahinang tunog ng paghikbi nito. Agad na lumapit si Acer kay Ella na bakas ang labis na pag-aalala sa mukha nito. Hey, what happened? May nangyari ba sa'yo habang wala ko? Puno ang pag-aalala sa tonong tanong ni Acer sa dalaga. Ngunit imbes sa sagutin siya nito, ay mas lalo pa itong humagulgol na naging dahilan upang mas lalo pang mataranta si Acer. Nat! Ngawa ni Ella. Kung kanina ay pag-aalala ang makikita sa mukha ni Acer, ngayon naman ay tila ito nakakita ng multo. Mas lalo pang natutop sa kanyang kinaupuan si Acer nang tuluyang itaas ni Ella ang paningin nito sa kanya at tuluyang makita niya ang kabuuhan ng itsura ngayon ng dalaga. Ikaw si Natnat, hindi ba? Ikaw yun, hindi ba? Humihikbing tanong ni Ella. Ella, tanging nausal na lamang ni Acer, habang si Ella naman ay naikuyom na lamang ang kamao. Ikaw si Natnat, hindi ba? Sumagot ka! Muling tanong ni Ella na hindi na napigilan pa ang pagtaas ng kanyang boses na naging dahilan upang bahagyang mapaatras si Acer at tila mas lalo pang maging blanko ang kanyang isipan. Please, sagutin mo naman ako. Ikaw ba si Natnat? Hindi ko na alam kung... Hindi na naituloy pa ni Ella ang dapat niyang sasabihin nang mabilis sa tawiran ni Acer ang pagitan nila at tuluyan siya nitong yakapin na mas lalo pang ikinahagulgol ng dalaga. Nangako kang hindi ka iiyak kapag nagkita tayong muli, Lala. Ngunit ito ka at kulang na lamang ay lumabas na pati ang uhog mo dahil sa paggawa mo dyan. Nagtatawa-tawang sambit ni Acer. So, are you okay now? Mahinahong tanong ni Acer kay Ella. Marahan namang itanango ni Ella ang kanyang ulo bago inabot ang baso ngayon ay kalahati na lamang ang laman ng tubig. Salamat. Nakayokong sambit ng dalaga. Labis siyang nahihiya kay Acer dahil hindi niya alam kung paano ito pakikiharapan. Matapos niyang malaman na ito ang taong matagal na niyang hinahanap. Ang taong nangako sa kanya ng bagay na iyon. Look at me, Lala. Huwag ka naman masyadong yumuko. Feeling ko tuloy inadismaya ka na sa itsura ko. Sambit ni Acer. Ngunit imbes sa sundin ito na Ella, ay mas lalo lamang nitong iniyuko ang kanyang ulo. Napabuntong hininga na lamang si Acer. Ilang sandaling niyakap ng katahimikan ng dalawa, bago out of the blue na tinanong ni Ella ang, yung pinag-uutos mo, available pa rin ba hanggang ngayon? Magkasalubong ang mga kilay ni Acer na tinignan sa Ella. Takang tanong nito, anong pinag-uutos? Ang paglilinis ba ng opisina ko?
Inosenteng tinignan muli ni Ella si Acer, kasabay ng pag-iling nito ng kanyang ulo. Ang utos mong hanapan kita ng bride. Aniya, bahagyang natigilan at napatitig si Acer kay Ella. Hindi rin naman nagtagal at umukit ang isang ngiti sa mga labi nito at sinabing, "It's available," na hindi na niya nagawa pang tapusin nang sumungit na agad si Ella sa kanya. "Then if it is, can I be your bride, Mr. Monteverde?" Hindi iyon inaasahan ni Acer. Masyado siyang nagulantang sa pagiging diretsyo ni Ella na hindi naman kasi ganito ang pagkakakilala niya sa dalaga noon. Acer? Tawag dito ni Ella nang mapansin ang biglaang pagiging tuod ng binata. Dahil doon, pakiramdam ni Ella ay ipinahiya niya lamang ang kanyang sarili dahil sa sinabi. Kung kaya naman ay, alam ko na kahibangan ng sinabi ko, pero nag-try lang naman ako. Malay mo, lumusot, di ba? Besides, I'm still hoping and holding to your promise ng mga bata pa tayo. But if you don't want it anymore, I won't force you. Mahabang depensa ni Ella, habang si Acer naman ay nabalik sa kanyang wisyo dahil sa speech ni Ella. Umukit ang muli ang matamis na ngiti sa mga labi ng binata, kasabay ng paghawak nito sa baba ni Ella upang matignan siya nito ng diretsyo sa kanyang mga mata. I want that. To be honest, kaya ayoko ang mga babaeng hinarap sa akin dahil ikaw lang naman ang hinihintay ko. Sagot ni Acer. Dahil doon ay otomatikong napalitan ng isang matamis na ngiti ang nakabusangot na pagmumukha ni Ella. Mabilis na niyakap ni Ella sa Acer na sandaling ikinagulat ng binata. Ngunit agad ring ikinulong sa kanyang mga bisig ang dalaga. Nat. Walang mapagsidla ng saya sa puso ni Ella sa sandaling ito habang tinatawag ang ginawa niyang palayaw para sa lalaki. Mahal kita, Lala. Bulong ni Acer kay Ella na naging dahilan upang biglaan na mag-init ang magkabilaang mga pisngi nito. You're such a fool. Nakakainis ka. Alam mo na palang ako si Lala pero hindi mo man lang pinaalam sa akin. Nakangusong bulyaw ni Ella kasabay ng paghiwalay nito sa pagyayakapan nila ng binata. Mahinang natawa si Acer. Sagot nito, ayaw ko kasing unahan ng tadhana. Gusto ko siya mismo ang gagawa ng paraan para magtagpo tayo ng tuluyan. Ganoon din ang puso natin. Panatag kasi ako na walang makakakuha sa'yo palayo sa akin. Nabuksan mo na ba ang kahon na ibinigay ko sa'yo noon? Dagdag na tanong ni Acer nang maalala nito ang mga panahong nakita niya sa Ella na yakap-yakap ang nasabing bagay habang natutulog ang dalaga. Malawak pa rin ang ngiti sa mga labi ni Ella na kulang na lamang ay mapunit ito. Nainiling ang kanyang ulo bilang sagot. Nangako ako sa sarili kong hindi ko bubuksan hanggat hindi tayo muling nagkikita pa. Nat. Aniya, kinuha ni Ella ang itim na kahon sa bulsa ng kanyang slacks bago iyong tunuyang ibinigay kay Acer na agad rin namang kinuha ng binata. Gusto ko rin kasi na ikaw ang magbubukas niyan para sa akin. Dagdag pa ni Ella. Dahan-dahang binuksan ni Acer ang kahon habang ang dalaga naman ay halos humaba na ang leeg. Kakatanaw sa kung ano ang maaaring laman ng kahon. Ganun na lamang ang gulat ni Ella nang maiharap ni Acer sa kanya ang itim na kahon at makita niya ang nilalaman nito. To the point na napatakip pa siya ng kanyang bibig dahil sa hindi niya mapigilan ng husang pag-awang nito. Isang singsing. Ang singsing na paniguradong magpapabago sa buhay ni Ella. Agad na tinanggal ni Acer ang singsing sa itim na kahon. Inilapag na muna ng binata ang kahon sa gilid niya bago may ngiti sa kanyang mga labi na kinuha ang kaliwang kamay ni Ella at isinuot doon ang singsing. Buti na lamang at naisip mong kapag nagkita na lamang tayo ay tsaka mo ito bubuksan. Kung nagkataon pala ay hindi magkakasya ang singsing na ito dahil sa mga bata pa lamang tayo noong panahon na ibinigay ko ito sa'yo. Sambit ni Acer na naging dahilan upang kapwa sila mahinang mapatawa. Hinuwakan ni Acer ang dalawang kamay ni Ella bago halikan ang likuran ng palad ng mga iyon. You are the only one who can be my bride and soon-to-be wife. No one else can. Please always remember that, Lala. Dagdag pa ng binata. And with that, their lips met. Sa una ay mabagal lamang ang pagpalitan nila ng bawat halik sa isa't isa hanggang sa hindi rin naman nagtagal nang maging mapusok na ito dahil sa labis na pagkaulila nila sa existence ng bawat isa. Lumipas ang ilang sandali at hindi na lamang ang mga dila nila Ella at Acer ang naglulumikot, kundi pati na rin ang kanilang mga kamay na kung saan-saan na naglalakbay sa katawan ng bawat isa. The next thing they knew
ay wala na silang kahit ni isang saplot. Kahit na nauna pa ang honeymoon nila Ella at Acer kaysa sa kanilang kasal, ay batid pa rin nilang parehas na matutuloy at matutuloy pa rin ito kahit na anong mangyari. Sayang ang 20 taon kong paghihintay sa talipandas na ito kung hindi lang iyon matutuloy. Isip-isip ni Ella. Sabi nga ng karamihan, kung mabilis kang susuko sa konting pagsubok lamang na kinakaharap mo ay hindi mo matutupad ang iyong pangarap. Ganoon din pagdating sa pag-ibig. Kahit naisin mo man siya na makasama mo sa buhay, ngunit sa konting pagsubok lamang na kinaharap nyo ay sumusuko ka na kaagad, ay hindi iyon mangyayari. Ngunit minsan naman ay mas mabuting pakawalan mo muna ito ng pansamantala upang masukat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Ang pinaka-importante roon ay kung gaano katibay ang tiwala nyo sa mga pangakong alam nyo namang gagawin ng bawat isa sa inyo. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa inyo. Thank you and God bless everyone.